Life After Prison, by Silence You. Kabanata 251. Hihihi. Ganun ba? Pagkatapos ay ipipikit ko na lang ang mga mata ko. Humalaklak si Edward, ngunit may nakapailalim na ekspresyon sa kanyang tingin. Sa tansya niya, malapit nang maging kanya si Diane dahil bilang na ang mga araw ni Severin. Sa makatuwid, tiningnan niya ang mga komento ni Severin bilang isang malaking biro. Hahaha. Siguraduhin mong manonood ka ng mabuti. Natawa si Severin at hindi man lang siniseryoso si Edward. Marahas na pumikit ang mga labi ni Edward at napapanganga na lang siya at nasabi. Dapat mong bantayan ang iyong kilos. Humarap siya kay Diane at sinabing. Hindi pa huli ang lahat para umalis ka sa relasyon mo sa kanya. Pagsisisihan mo kung hindi. Nag-iwan siya ng malupit na paalala sa katumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Sa kabilang dulo, dumating na rin ang mga Chavez. Nang makita ni Rufus si Severin, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at namula ang kanyang mukha nang maisip ang kahihiyang dinanas niya noong isang araw. Napansin ni Manuel ang mahinang mood ng kanyang anak at hindi napigil ang magsalita. Gaano na ba katagal simula nang mangyari ang insidenteng iyon, Rufus? Galit ka pa rin ba dito? Kusa namang ngumiti si Rufus. Sinong nagsabi sa kanya na agawin niya ang pinapangarap kong babae? Kumunat ang noo ni Manuel. Nagpadala ako ng isang tao upang maglunsad ng investigasyon ngunit walang nakita tungkol sa relasyon niya kay Larry maliban sa pagtulong niya sa paggamot sa sakit na dinaranas ng ina ni Larry. Kung walang ibang relasyon sa pagitan nila, maaari na lang nating ipadala ang mga tagapagtanggol ng ating pamilya upang harapin siya. Tuwang-tuwa si Rufus sa narinig at hindi naiwasang magtanong sa kanyang ama. Talaga, tatay? Ngumiti ng masama si Manuel sa sinabi niya. Gusto mo si Diane, di ba? Magiging tapat ako, bagaman. Sa tingin ko hindi mai-inlove sa'yo si Diane sa dahilang napakataba mong bata, pero pwede ko siyang kidnapin at ikulong. Kapag tapos na yon, magsasaya ka ng kontento, at kapag sapat na, papatayin na lang natin siya. Hindi ko kayang makita siyang pinatay. Napakaganda niya, at alam kong hindi ako mag-asawa sa kanya. Medyo nag-atubili si Rufus nang marinig niyang papatayin si Diane. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay magiging mas malupit kaysa sa kanyang sarili, at malinaw na palagi niyang minamaliit ang kanyang matanda. Dagdag pa ni Manuel. Para sa maliit na mga pagkakataon na mayroon ka, ikaw pa rin ang anak ng isang pangalawang tier na pamilya. Sa tingin ko ay hindi magiging ganoon kahirap para sa iyo na makakuha ng magandang babae. Maaaring maganda si Diane, ngunit halos zero ang posibilidad na ikasal siya sa iyo. Kahit wala na siyang pagpipilian, mas pipiliin niya si Edward bago ka man lang isaalang-alang. Tingnan mo ang iyong sarili, anak. Tumataba at tumataba ka sa bawat pagkain, at pandak ka rin. Bakit sa mundo ikaw pa ang pipiliin niya? Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinabi niya. At saka, ang mga babae ay isang hindi mahuhulaan na mga nilalang, at baka dahan-dahan lang siyang sumuko sa iyo kapag kinidnap mo siya. Mahirap sabihin, pero may mga pagkakataon na kailangan ding paamuhin ang mga halimaw. May kahulugan ang mga sinabi mo, tatay. Sabi ni Rufus. Kung ito ang kaso, hayaan ang dalawang protector na tulungan ako minsan sa susunod na mga araw. Napagpasyahan kong ibigay ang lahat para makuha si Diane. Naikuyom ni Rufus ang kanyang kamao at may kaunting kawalang awa sa kanyang mga mata. Tara na, magsisimula na ang seremonya. Mahina ang ngiti ni Manuel, at higit sa lahat ang galit niya na ang kanyang anak ay binugbog ng isang mainit na ulo na walang pera, walang impluwensya, at lumabas sa kulungan kamakailan lamang. Ito ay mapangahas. Ang mga Chavez ay isang pangalawang tier na pamilya, at maliban sa ilang first tier na pamilya at Brookbourne Mansion, kakaunti ang mga tao na talagang hindi nila kayang masaktan. Life After Prison. Kabanata 252. Maya-maya, pumila na ang lahat para pumasok sa venue, at tumindig ang mga mag-agarang sasakyan sa plaza doon at umakit ng maraming internet celebrity para kunan ng litrato o kaya ay mag-live broadcast. Pumasok si Severin kasama ang mga Shanahan, at lahat ay umiinom ng alak o kumakain ng ilang pastry sa lobby bago opisyal na nagsimula ang seremonya.
Ang ilan ay nakipag-chat sa kanilang mga kasosyo sa negosyo, habang ang iba ay nakipag-usap sa mga anak ng ilang mga pamilyang may mataas na uri. Dumalo rin ang isa pang first-tier upper-class na pamilya, ang Zelangkos. Ang anak ng mga Zelangko na si Robin Zelangko, ay tumingin kay Severin at hindi napigilan ang sarili na sumimangot. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama, "Tatay, hindi ba ang lalaking iyon ay lalaki ni Dayan?" "Siya nga iyon." Sagot ng kanyang ama, si Harvan Zelangko. "Bakit bigla kang naging interesado sa kanya?" "Nabalitaan ko na inimbitahan ni Stanley Shanahan si Charmaine Longhorn sa isang pagkain ilang araw na ang nakalipas dahil gusto niyang makakuha ng kota, ngunit ang kanyang kahilingan ay tiyak na tinanggihan. Gayunpaman, mukhang nakuha na ng mga Shanahan ang kota na iyon, at ito ay na-reserve na rin bago ang kaganapan ngayon. Hulaan ko na ang lalaki ni Dayan ang tumulong sa pagkuha ng kota na iyon." Nagpaliwanag naman si Robin. Sinulyapan ni Harvan si Severin mula sa malayo. "Sinasabi mo ba na mayroong isang uri ng espesyal na koneksyon ang batang ito sa mga Longhorn?" May kumikislap na kislap sa mga mata ni Robin habang bahagyang nakakunot ang mga gilid ng kanyang bibig. "Ito ay higit pa sa isang espesyal na koneksyon. Pakiramdam ko ay sinusubukan pa nilang kumita ng pabor sa kanya. Paanong posibleng ang mga Longhorn ang sumusubok na kumita ng pabor sa kanya?" Hihihi. Kahit na iligtas niya si Henry Longhorn, ang pabor na inutang sa kanya ng matanda ay matagal nang binayaran. Bakit kailangan pa niyang magpabor sa batang iyon? Bahagyang napangiti si Harvan at naramdaman niyang masyadong binabasa ng kanyang anak ang sitwasyon. Gayunpaman, sinabi ni Robin. "Nasa harap pa lang nila ako nang pumasok sila, at nakita kong may hawak silang 2 invitation letters, na parehong may golden font. Isipin mo, tatay. Isa lang sa mga nakaayos na kota ang nakuha ng pamilya natin, kaya paano nakuha ng mga Shanahan ang 2? Mayroon silang 2 nakaayos na nakota." Baka sa mukha ni Harvan ang pagtataka nang marinig niya iyon dahil nangangahulugan iyon na mas pinapahalagahan ng mga Longhorn ang mga Shanahan kumpara sa mga Zelangko. Para sa mga tala, ang relasyon sa pagitan ng mga Zelangko at ng Longhorn ay medyo maganda, kaya ang dahilan kung bakit ang mga Zelangko ay binigyan ng isang paunang inayos na kota na may medyo magandang lokasyon at medyo malaki sa mga tuntunin ng lugar. "Oo, iyon ang nakita ko," tumanggo si Robin. "Naisip ko, bakit ang mga Longhorn ay nagsisikap na pasayahin si Severin? Ano ang maaaring maging espesyal sa kanya?" Matapos itong pag-isipan pa ni Harvan, tumanggo siya at sinabing, "Gumawa tayo ng punto na hindi na masaktan si Severin mula ngayon. Dapat nating subukan ang pinakamahusay na makabuo ng isang magandang relasyon sa kanila kung matutulungan natin ito. Kailangang may paliwanag para sa mga aksyon ng Longhorns. Hindi sila maaaring magbigay ng 2 nakaayos na kota ng walang magandang dahilan." Ang aking tagapagligtas." Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig at nakapukaw ng atensyon ng lahat. Anong nangyayari? Nandito na ang mga Ballard mula sa Brookbourne Mansion. Napasulyap si Harvan at nagulat nang matuklasan na dumating si Sheila kasama ang iba pang Ballard. Maging si Zacarias, ang ulo ng kanilang pamilya, ay nagpakita. Si Sheila ay sobrang sabik sa pananabik habang siya ay tumatakbo papunta kay Severin at masayang niyakap ito. Nagkita tayong muli, aking tagapagligtas. Di ba sabi mo ibibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono kung magkita tayong muli? Aba, narito na ulit kita. Life After Prison. Kabanata 253. Walang imek si Severin. Bakit kailangan niyang maging ganoon kasabik? At ang masaklap pa, lumapit siya sa akin at niyakap ako sa publiko. Maglaan ka ng distansya at tigilan mo na ang pagyakap sa akin. Hindi mo lang dapat ihagis ang iyong mga braso sa isang lalaki, alam mo. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Severin, at natakot siya na baka malungkot si Dayan na makita ang nangyari. Anong ginagawa mo, Sheila? Malaking babae ka na ngayon. Ito ay hindi nararapat sa iyo. Lumapit si Zachariah at pinandilatan si Sheila. Binitawan niya si Severin sa kahihiyan, lumakad, at hinayla ang kanyang ama para magpakilala. Siya, tatay.
Siya ang tagapagligtas na sinabi ko sa inyo. Tinulungan niya ako kahapon. Mr. Zachariah. Natigilan noong una si Dayan at nagtaka kung bakit niyayakap ni Sheila ang kanyang lalaki. Nang makita niya si Zachariah na papalapit sa kanila, agad siyang tumingin sa kanya na nagtataka. Si Catherine at ang iba pang mga siyanahan ay dumating din kaagad, dahil gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Tumanggaw si Zachariah kay Dayan, saka tumingin kay Severin. Kapuri-puri ang iyong mga aksyon, binata. Sinabi ng aking anak na babae na nakatagpo siya ng isang magnanakaw noong araw na iyon, at tinulungan mo siya mula sa katwiran ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi madaling makahanap ng mga taong tulad mo ngayon. Ngumiti si Severin. Ah, ikaw pala si Mr. Zachariah mula sa Brookbourne Mansion. Napadaan lang ako, at hindi sumagi sa isip ko ang pag-iisip na makakuha ng kapalit. Pagkasabi nun, may naisip si Severin at nagpakilala. Siya nga pala, ito ang asawa ko, si Dayan. Siya ang General Manager ng Shanahan Corporation. Dito sa tabi niya mismo ang matandang ginang ni Shanahan. Tumingin si Zachariah kay Catherine, at sinabi sa kanya. Maaaring matanda ka na sa laman, ngunit napakalakas mo pa rin sa espiritu, hindi katulad ko. Sa totoo lang, hindi ako ganoon katanda, ngunit kamakailan lang ay naramdaman kong humihina ang aking katawan. Nako, binobola mo ako. Matanda na ako ngayon, at hinding-hindi ko may kukumpara ang mga nakababatang tulad mo. Puno ng ngiti ang mukha ni Catherine. Hinding-hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa ganoong kalaking pagkakataon sa ilalim ng normal na mga pangyayari, at malamang na hindi naruroon si Zachariah kung hindi dahil sa kagandahang loob ng mga Longhorn. Si Zachariah ay maaaring ituring na pinakamakapangyarihang pag-iral sa Brookbourne sa sandaling iyon, at maging ang tatlong first-year na pamilya ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Sa paghusga mula sa sitwasyon, lumilitaw na iniligtas ni Severin si Sheila mula sa mga magnanakaw, kung hindi, maaaring may nangyaring masama sa kanya, bagamat nanatiling makikita kung ang gayong relasyon ay maaasahan sa hinaharap upang payagan ang karagdagang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga Shanahan at Brookbourne Mansion. Nang matapos magsalita ang matandang babae ay agad niyang sinabi kay Dayan. Bakit ka lumayo, Dayan? Ibigay mo sa kanya ang iyong business card. Hindi makapag-react si Dayan dahil first time niyang makatagpo ng ganoong kalaking kilalang aw. Matapos makatanggap ng paalala mula sa kanyang lola, dali-dali niyang iniabot ang kanyang business card gamit ang dalawang kamay. Ito ang aking business card, Mr. Zachariah. Taos-puso akong umaasa na magkaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Zachariah, kinuha ang kanyang business card, at pagkatapos ay hiniling sa kanyang katulong sa likod niya na ibigay ang kanyang business card. Nabalitaan ko na kasing talino mo ang iyong kagandahan at napakahusay mo rin sa negosyo. Tiyak na makikipagtulungan kami kapag may pagkakataon. Oo, tiyak na darating ang pagkakataong iyon. Nakangiting sabi ni Catherine, na ikinaiinggit ng maraming third-tier o second-tier na pamilya. Bilasan mo at sabihin mo sa akin ang iyong numero ng telepono, Severin. Nangako ka sa akin na ibibigay mo ito sa akin kapag muli kitang makilala. Tila hindi gaanong interesado si Sheila sa usapan ng kanyang ama, at humalukip-kap lamang siya sa kanyang dibdib at tinitigan ng diretso si Severin. Iminungkahi ng kanyang posterin na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakuha ang numero ng telepono nito. Hindi pwedeng mangyari yon. Nagkusa lang ba si Sheila na hingin sa kanya ang phone number niya? Ang ilan sa mga mayamang binata mula sa ibang mga upper class na pamilya ay labis na nainggit nang makita nila ang eksenang iyon. Life After Prison. Kabanata 254. Hindi ako makapaniwala. Si Sheila ay palaging isang mapagmataas na babae, at hindi niya ako pinansin ng ilang beses ko siyang yayain. Tinawag pa niya akong palaka na hindi alam kung saan siya nakatayo. Galit na galit ako nung nangyari yon. Ang makita siyang gumawa ng inisyatiba na humingi ng numero sa isang lalaki ay hindi maisip. Galit na sabi ng isang matabang lalaki. Ang lalaking iyon ay asawa ng batang miss ng mga Shanahan, at sa tingin ko siya ang uri na nabubuhay sa kanyang asawa. Ano pa ang mayroon siya sa kanyang pangalan, maliban sa pagiging isang magandang bata?
Wala akong ideya kung ano ang nakikita ni Sheila sa kanya. Marami ang naiinggit, at halatang bakas ang selos sa kanilang mga salita. Sige, Severin. Bilisan mo ibigay mo sa kanya. Agad namang kamandat si Catherine kay Severin. Bobo ba siya o ano? Bakit siya nag-aatubili kung ang humihingi ng contact number niya ay walang iba kundi ang batang miss ng Brookbourne Mansion? Walang magawa si Severin habang sinasabi sa kanya. Anong number mo? Tatawagan kita. Hihihi. 17-608-31. Ibinigay ni Sheila kay Severin ang kanyang numero, at kinuha ni Severin ang kanyang telepono para tawagan siya. Sige. Nagri-ring. Tinapos ni Sheila ang tawag, sinavenue ang numero ni Severin, at pinangalanan ang contact niya, Xavier. Xavier, nga pala. Saan ka nakatira? Pwede ba akong sumama sa iyo kung may oras ako? Nakangiting tanong ni Sheila kay Severin matapos iligpit ang phone niya. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya ay puno ng paghanga. Ako. Sa tingin ko ay hindi nararapat. Hindi nakaimik si Severin. Mas bata ito sa kanya ng kahit 7 o 8 taon, at bagamat mukhang cute at inosente, hindi siya interesado sa kanya dahil may asawa na ito. Ito ay isang malinaw na overstepping ng mga hangganan para sa kanya upang hilingin na makipag-usap sa isang may asawa na lalaki tulad niya, at mas masahol pa, sinabi niya ito sa harap ng lahat ng mga taong iyon. Nakatira siya sa Dragon Lake Vista. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan si Catherine na sabihin kay Sheila kung saan nakatira si Severin. Sweet. Salamat, ma'am. Natutuwa akong magkakaroon ako ng pagkakataong makasama ang aking tagapagligtas kapag may oras ako sa hinaharap. Inosenteng tawa ni Sheila. Bahagyang kumunot ang noo ni Diane sa isang tabi, at tila may masamang pakiramdam na namumuo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Sheila ay isang anak na babae ng maharlika, at sa kabila ng hindi pinapansin ang lahat ng mga lalaki na nagtangkang makuha ang kanyang puso, kahit papaano ay nagkusa siyang magtanong kung maaari niyang mag-hangout sa asawa ni Diane. Natural lang, kung gayon, na si Diane ay natatakot sa pinakamasama, na maaaring sinusubukan ni Sheila na agawin ang kanyang lalaki. Higit pa rito, bagaman naniniwala si Diane na ang kanyang sariling kagandahan ay karibal ng maraming babae, si Sheila ay walang alinlangan na isang kaakit-akit na babae na may magandang figure. Higit sa lahat, taglay ni Sheila ang sigla ng kabataan na mas makakaakit sa karamihan ng mga lalaki. Lalong nag-alala si Diane nang iisipin niya ang lahat ng iyon. Hihihi. Ang saya mo. Magkaibigan na tayong lahat, kaya mas welcome kang tumambay sa bahay namin kapag gusto mo. Bukas ang aming mga pintuan sa iyo anumang oras. Todong ngiti si Catherine. Kung makakagawa siya ng kaugnayan sa mga Ballard, magiging mas madali para sa mga Shanahan ang daan na daraanan. Oo, magkaibigan na tayo. Tumanggo si Sheila. May biglang sumagi sa isip niya at tinanong niya si Diane. Wala naman ito sayo, di ba Miss Diane? Tinanong ko si Severin kung willing ba siyang maging bodyguard, pero tumanggi siya kahit inalok ko siya ng mataas na sahod. Kung naiinip ako at wala akong magawa, mas maganda kung makakasama ko siya at turuan niya ako ng martial arts o anuman. Kahit papaano, pwede na naman yun para magpalipas ng oras. Hindi alam ni Diane kung ano ang pinakamahusay na isasagot at tanging awkward na ngumiti. Oo naman. Wala naman akong pakialam. Life After Prison. Kabanata 255. Hindi inaasahan ni Severin na magtatanong si Sheila ng ganoon ka-awkward na tanong sa publiko. Pagkatapos niyang mag-isip ng paraan para magkalat ang sitwasyon, iniba niya agad ang usapan at nagtanong. Binigyan ka rin ng nakaayos na kota, di ba? Ngumiti lang si Sheila. Oo, ito ay disente. Ang Longhorns ay nagbigay sa amin ng 2 pwesto ng maaga, at ang parehong mga lokasyon ay napakahusay din. Bukod doon, kami ay pangunahing narito upang mga siwa sa ribbon cutting. Kapag iyon ay wala na, si Mr. Henry ay iaanunsyo ang bilang ng mga kota, simula sa mga nais-aayos na, at magtatapos sa mga nakakasiguro sa kanilang pinakabagong impormasyon. Tumanggo si Severin. Well, maganda iyan. Maligayang pagdating sa isa at lahat sa paglulunsad ng proyekto ng Liberty City. Magsisimula na ang seremonya,
kaya't maaari kong pakiusap na anyayahan ang lahat na pumunta at umupo sa kanilang mga upuan. Isang kaakit-akit na 30-something MC ang malakas na nag-announce sa stage. Inilapag ng lahat ng mga bisita ang kanilang mga baso ng alak at mabilis na naglakad upang humanap ng mauupuan. Umupo si Severin sa tabi ni Diane, at dahil natatakot siyang magalit si Diane, hindi niya napigil ang bamulong dito. Nagkataon lang na nailigtas ko si Sheila kahapon, at hindi ko inaasahan na siya pala ang batang miss ng Brookbourne Mansion. Siya ang nagdedemand ng numero ng telepono ko, at sigurado akong nakita mo na siya pala ang sumugod at yamakap sa akin. Hindi inaasahan ni Diane na ipapaliwanag ni Severin ang lahat ng hindi niya hinintay na magtanong. Kahit na masaya siya sa puso niya, malamig pa rin ang mukha niya. Okay. Magsisimula na ang seremonya, kaya sa tingin ko, mas mabuti kung mag-concentrate tayo. Hindi naman natin gugustuhing bigyan ng impresyon si Mr. Henry na hindi natin siya iginagalang, di ba? Pansinin natin. Kapag tinawag na ang mga Shanahan, kailangan kong umakyat doon at kunin ang kontrata sa kanila. Tama. Ngumiti si Severin at agad na tumigil sa pagsasalita. Hindi nagtagal, nagsimula ang seremonya ng pagbubukas, at karamihan sa mga talumpati na ibinigay ay naantig sa hinaharap na kalakaran sa pag-unlad ng proyekto ng Liberty City. Si Severin ay hindi interesado sa alinman sa mga iyon. Pagkatapos ng pagpapakilala ay dumating ang ribbon cutting, na parehong inimbitahan sina Zachariah at Sheila mula sa Brookbourne Mansion sa entablado kasama ang tatlong individual mula sa tatlong first-year na pamilya. Kapag natapos na ang ribbon cutting, dumating ang oras para sa anunsyo ng nakatakdang kota. Habang ginawa ang anunsyo na iyon, natuklasan ni Severin na unang inihayag ang bilang ng mga kota para sa Ballards. 2 kota ang bawat isa ay ibinigay sa Ballards, habang ang tatlong first-year na pamilya ay binigyan ng tig-isang kota sa mga napaka-promising na lokasyon. Kasunod nito, inihayag ang mga kota para sa mga second-tier na pamilya, at binigyan din ng tig-isang kota. Mukhang hindi ito tama. Binigyan nila kami ng 2 kota, na para bang ang mga Shanahan ay nasa parehong antas ng Ballards. Ang locus yung ibinigay sa amin ay tila medyo mas maganda kaysa sa 2 lokasyon na ibinigay nila sa Ballards. Hindi napigilan ni Severin ang pag-ungol sa sarili nang tingnan niya ang mga lokasyon ng bawat numero sa malaking screen at naalala na ang mga numerong 87 at 88 ay ibinigay sa mga Shanahan. Kahit na ang Longhorns ay gumawa ng isang malaking pabor kay Severin, siya ay bahagyang nag-aalala na ang Ballards ay hindi magiging masaya dahil doon. Nilinggan niya si Catherine sa tabi niya, at napakunot ang noo niya nang makita ang ekspresyon nito. Malinaw niyang napansin na may mali. Kung ang Longhorns ay nagbigay ng 3 pwesto sa Ballards at sa iba pang mga first-tier na pamilya, hindi magiging ganoon kalaki kung bibigyan ng 2 pwesto ang mga Shanahan. Walang sino man sa kanila ang umasa na kahit ang 2 pang pamilya sa unang klase, ang Zelancos at ang Horsfields, ay binigyan lamang ng isang nakaayos na kota. Ang mga bagay sa sandaling iyon ay magbibigay ng impresyon sa lahat ng paraan ng kanilang pamilya ay isang ikatlong antas ng pamilya, hindi bababa sa nabigyan ng kanilang hindi pangkaraniwang pagtrato. Siguro wala lang. Sa hitsura nito, maaaring maramdaman ng ibang mayayamang negosyante at mga third-tier na pamilya na pinahahalagahan tayo ng mga Longhorn, at baka mas handang makipagtulungan sa atin sa hinaharap. Kahit na medyo nakakahiya ang iba pang 2 first-tier na pamilya, ang pakikitungo na natanggap natin mula sa mga Longhorn ay magiging kapaki-pakinabang sa atin. Inaliw ng matandang babae ang sarili sa mga isiping iyon. Naninindigan ang mga Shanahan na mas makikinabang sa kabuuan. Ang huling 2 paunang naayos na kota ay mga numerong 87 at 88. Nais naming ialay ang aming taos-pusong pagbati sa mga Shanahan sa pag-secure sa kanila. Gusto kong imbitahan si Miss Diane Shanahan, General Manager ng Shanahan Corporation, na umakyat sa entablado at tanggapin ang kontrata. Life After Prison. Kabanata 256. May ngiti sa labi ang MC habang inaanunsyo ang huling 2 pwesto. Ano? Ang huling 2 ay ibinigay sa mga Shanahan. Nakuha nila ang 2. Tamang-tama. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood sa kanilang mga sarili. Ano ang nangyayari dito?
Hindi ba't ang Shanahan Corporation ay nasa isang pababang Dallas noong si Stanley ang general manager? Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba na nakuha na ni Dayan ang dalawa sa mga nakatakdang kota pagkatapos na kunin ang posisyon ng general manager sa loob lamang ng ilang araw? Talagang may sumingit. Sina Victor at Jada, na nasa paligid, ay nagkataong narinig ang pananalitang iyon. Sandaling natigilan si Victor, at pakiramdam niya ay magandang panahon na para ibaling ang opinyon ng publiko laban kay Dayan. Dahil sariwa pa sa isip niya ang kahihiyan niya noong isang araw, kusa niyang tinaasan ang boses. Hindi mo malalaman kung magaling siyang mangangabayo, kung alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Ang mga magagandang babae ay kadalasang mas may karanasan. Sa tingin ko, si Dayan ay maaaring gumamit ng ilang maling paraan para makuha ang gusto niya. Baka may lihim siyang relasyon sa pinuno ng mga Longhorn. Nang sabihin niya iyon, agad na napatingin ang ilang mga tao sa mga Shanahan na may kakaibang ekspresyon. Kung tutuusin, wala namang nagseryoso sa mga Shanahan noon, lalo pat lumala ang pagganap nila ni Stanley bilang general manager. Makatuwirang asahan na ang mga Shanahan ay hindi makakakuha ng kahit isang ganoong kota, ngunit nagawa nilang makakuha ng 2 kota, at sa magagandang lokasyon din. Bilang resulta, ang pananalita ni Victor ay nagbunsod sa ilan sa mga mas berdeng mata na magtaka kung si Dayan ay nagkakaroon ng relasyon kay Gideon, ang pinuno ng mga Longhorn. Maririnig ng maraming tao ang sinabi ni Victor dahil malinaw at malakas ang boses nito. Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Dayan habang umaakyat sa entablado, at medyo napahiya siya habang nakatayo doon at hawak ang 2 kontrata para sa kamera. Nako! Nagkunwari lang siya na parang hindi narinig habang bumababa ng stage dala ang kontrata nang matapos ang photo-taking session. Malungkot din ang ekspresyon ni Catherine, ngunit hindi siya naglakas loob na tumayo at magsabi ng kahit ano dahil parami ang nagsasalita tungkol dito. Sa kabilang banda, si Stanley ay hindi kapani-paniwalang masaya sa kung paano umunlad ang mga bagay. Ang pamilyang Longhorn ay dati nang nagbigay kay Severin ng maraming benepisyo, at walang matinong tao ang maniniwala na patuloy siyang bibigyan ng higit at maraming benepisyo. Mapalad si Dayan na muling mahirang bilang general manager, ngunit malamang na walang katapusan ang mga tsismis na nakapaligid sa kanya pagkatapos na siya ay itinapon sa spotlight. Nang marinig ni Severin ang sinabing iyon, tumayo siya na may malamig na ekspresyon at dirdiretsong naglakad patungo kay Victor. Ano bang problema mo, brat? Tumayo si Victor. Alam niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang kumpiyansa sa harap ng lahat ng tao doon dahil siya ang pinuno ng mga bato. Kumpiyansa siya na hindi maglalakas loob si Severin na gumawa ng kahit ano sa kanya noon at doon. Higit pa rito, dahil ito ang engranding paglulunsad ng proyekto ng Liberty City ng pamilya Longhorn, si Severin ay magpapakita ng matinding kawalang-galang kung siya ay magdudulot ng eksena sa kaganapan. Malamig na tiningnan ni Severin ang kabilang partido at nagtanong. Ano ang sinabi mo? Ang asawa ko ay isang dalisay na kaluluwa, at hindi ako tatayo ng hindi gumagawa ng anuman kung patuloy mo siyang binabastos sa aming likuran. Hihihi. Narinig ng lahat ang sinabi ko. Nagigilty ka kasi totoo diba? Suntukin mo ako pagkatapos kung kaya mo. Napangiti si Victor. Sa sumunod na segundo, dama po ang kamao ni Severin sa mukha ni Victor. Karapat-dapat kang bugbugin. Life after prison. Kabanata 257. Kalokohan. Siguradong napakatapang ni Severin na suntukin ang ulo ng isang third-tier na pamilya tulad ng Stones. Gulat na gulat ang ilang tao na nakanganga ang mga bibig at hindi makapaniwala na maglalakas loob si Severin na suntukin si Victor. Sa sobrang takot ni Jada ay napatras siya ng ilang hakbang at tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Bumagsak si Victor sa lupa. At nagkaroon ng nosebleed. Anong ginagawa mo, Severin? Paano mo masusuntok ang ulo ng mga Stones? Hindi ka ba hihingi ng tawad sa kanya? Natakot si Catherine at sinigawan si Severin, higit sa lahat dahil wala itong pakinabang na saktan ang loob ng isang third-tier na pamilya at maaaring maging hindi mabuti dahil may posibilidad na sila ay gumanti sa hinaharap. Pangalawa, sila ay nasa paglulunsad ng proyekto ng mga Longhorn, at ang kaguluhang ginawa ni Severin ay katumbas ng hindi paggalang sa pamilyang Longhorn.
Baka isampal na lang niya ang isa sa mga Longhorn pagkatapos ng ginawa niya. My God, napakagwapo niya. Gusto ko ang isang lalaking kumukuha ng sungay ng toro. Hindi tulad ng karamihan sa ibang tao, napahawak si Sheila sa kanyang puso sa paghanga sa suntok ni Severin at puno ng pananabik matapos masaksihan ang ginawa nito. Kung tutuusin, lahat ng mayayamang bata na nakilala niya noon ay may posibilidad na isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at madalas na kailangang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang bagay. Iyon ang unang pagkakataon na makatagpo siya ng isang tulad ni Severin na naglalabas ng galit sa tuwing gusto niya ito. Hihihi. Kawili-wiling tao. Ngumiti ng intriga si Robin matapos makita ang nangyari. Ga. Sinuntok niya ako. Sinuntok niya ako. Wala bang bodyguards dito? Agad na tinakpan ni Victor ang kanyang ilong at sumigaw. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bodyguard na namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan ay isa-isang humakbang at pinalibutan si Severin. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Maglakas loob ka bang gumawa ng gulo sa isang seremonya ng paglulunsad na inorganisa ng mga Longhorn? Galit na pinandilatan ng pinuno ng mga bodyguard si Severin. Hihihi. Karapat-dapat siyang bugbugin sa paggawa ng mga ligaw na akusasyon tungkol sa aking asawa. Sinabi niya sa akin na bugbugin ko siya kung meron ako, at dahil may tiwala ako na ginagawa ko ang kinakailangan, walang dahilan para hindi ko siya bugbugin. Tumawa ng walang pakialam si Severin. Ilabas mo siya. Kailangan siyang turuan ng leksyon sa pag-aaral para maging mas maingat sa oras at lugar. Nagalit ang pinuno ng mga bodyguard dahil hindi niya inaasahan na magpapakita ng ganoong kangas si Severin sa harap niya. Para sa mga tala, siya ay isang elite fighter sa antas ng isang grandmaster na hindi dapat guluhin ng mga tao. Sandali lang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumakad sina Henry, Gideon, at Charmaine mula sa kanilang upuan sa unahan. Ang batang ito ay nagdudulot ng gulo sa opening ceremony na inorganisa mo, Mr. Gideon. Dapat ay turuan siya ng leksyon pagkatapos magpakita ng labis na kawalang galang sa iyo at sa iyong pamilya. Tuwang-tuwa si Victor nang makitang papalapit sa kanya ang mga Longhorn at agad na bumangon upang tapikin ang alikabok sa kanyang puwitan. Naniniwala siya na medyo maganda ang relasyon niya kay Gideon matapos magkaroon ng pagkakataon na makipagtsaa sa kanya ng ilang beses sa nakaraan. Para sa kadahilanang iyon, ang Stones ay nakatanggap din ng isang kota, kahit na hindi pa ito inanunsyo. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lampas sa imahinasyon ni Victor. Tumingin si Gideon kay Severin, pagkatapos ay bumalik kay Victor. Masyadong malakas ng loob mo na gumawa ng ganoong pangungusap, Victor. Akala mo ba hindi ko maririnig ang sinabi mo? Binigyan ko ang mga Shanahan ng 2 pwesto dahil iniligtas ni Severin ang buhay ng aking ama, at dahil naniniwala ako na ang mga Shanahan ay may maliwanag at magandang kinabukasan sa unahan nila. Anong negosyo ang ginagawa mo sa likod ko? Life after prison. Kabanata 258. Diretsyong sabi ni Gideon. Para sa akin, ikaw ang nagsimulang gumawa ng gulo sa kaganapang ito, at sinuntok ka lang dito ni Mr. Severin dahil nagalit siya sa mga walang basehan mong akusasyon. Ano ang balak mong makamit sa pagsasabi niyan? Ako. Hindi ko ginawa. Mali ako na inakusahan siya. Hindi ko sinasadyang pukawin siya. Natigilan si Victor sa nangyayari at nagmamadaling umiyak lobo. Sa tingin ko lang ay medyo kakaiba para sa mga Shanahan na makakuha ng 2 pwesto noong si Diane ay nagpatuloy pa lamang sa kanyang posisyon bilang general manager. Nakagawa lang ako ng ilang walang kamalay-malay na pahayag, iyon lang. Hindi ako gumawa ng anumang uri ng pagpapahiwatig. Sabihin sa iyong mga tauhan na paalisan sina Victor, Jada, at ang iba pang mga Stones mula sa lugar na ito. Sabi ni Gideon sa pinuno ng mga bodyguard. Ang kanilang paunang inayos na kota sa proyekto ng Liberty City ay babawiin at ibibigay sa Brookbourne Mansion. Nauna nang napagtanto ni Gideon na mayroon lamang 2 pwesto na ibinigay sa Brookbourne Mansion, at tila medyo wala sa lugar para sa isang third-tier na pamilya tulad ng mga Shanahan na mabigyan din ng 2 pwesto. Kaya't nagpasya siyang itaboy ang Stones at gamitin ang kanilang mga paglabag laban kay Severin bilang isang dahilan upang ibigay ang kanilang kota sa Brookbourne Mansion.
Sa ganoong paraan, magkakaroon ng 3 pwesto ang Ballards, na magpapababa ng kaunti sa 2 pwesto ng Shanahan. Sa pinakakaunti, masisiguro niyang ang Brookbourne Mansion ay hindi nasa ilalim ng impresyon na hindi sila pinahahalagahan. Oo, Ginoo. Kinilala ng pinuno ng mga security ang kahilingan ni Gideon. Humarap siya sa mga tauhan niya at sinabing, "Narinig niyo ang Ginoo. Samahan ang mga Stones palabas." Bagamat medyo nagulat ang kapitan ng bodyguard sa desisyon ni Gideon, gayunpaman, ginawa niya iyon. Sinabihan siya at inihatid ang mga bato palabas. "Mr. Gideon, ako." Si Victor ay labis na nagsisi. Noong una ay gusto niyang gamitin ang impluwensya ng mga Longhorn para parusahan si Severin, ngunit hindi niya inaasahan na magbabalik ang kanyang mga aksyon ng labis. Higit sa lahat, siya ang magiging laman ng mga biro kung may lumabas na balita na siya ay sinuntok. Ang mas masahol pa, ang anumang anyo ng pakikipagtulungan kay Gideon ay hindi na posible sa hinaharap, at ang kanilang mga pag-asa sa hinaharap ay magiging nakakatakot, upang sabihin ang hindi bababasa, pagkatapos niyang masaktan ang mga Longhorn. "Salamat sa paninindigan mo kung ano ang tama, Mr. Gideon." Sinadya ni Victor na maghasik ng hindi pagkakasundo. Agad na humakbang si Catherine at ikinulong ang kanyang mga kamay. "Huwag kang mag-alala. Mas kaya kong sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali." Ngumiti ng mahina si Gideon. "Mabuti ang ginawa mo, Mr. Severin. Lalo kung kinamumuhian ang mga taong naninira sa iba mula sa likuran, at malamang nagagawin ko rin ang katulad mo kapag may nagsabi ng ganoong mga pahayag tungkol sa aking asawa. Pinupuri ko ang iyong pambihirang katapangan sa paggawa ng sinasabi sa iyo ng iyong puso nang hindi nag-aalala kung ang iyong mga aksyon ay magdudulot ng sama ng loob ko." Karamihan sa iba pang mga bisita ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Tunay na tinupad ni Gideon ang kanyang pangalan bilang pinuno ng isang pamilya sa unang antas. Ang mga kalokohan ni Severin ay malinaw na nagdulot ng ilang sukat ng kaguluhan sa kaganapan, ngunit sinabi ito ni Gideon sa paraang hindi nagpapahiwatig ng kaunting kahihiyan sa kanyang bahagi, bagkus, nagparamdam sa isang tao na siya ay isang mapagbigay at mapagmalasakit na tao. Parang kulang pa iyon, parang pinuri pa niya si Severin sa pagsuntok na iyon. Nang makitang hindi naabala si Gideon sa kanyang ginawa at binigyan pa siya ng pagkakataong mahawakan ang sarili, tumawa si Severin at sinabing, "Hihihi. Salamat, Mr. Gideon. Ito ay isang perpektong halimbawa ng kapag ang mga mahuhusay na isip ay magkapareho." Ang tugon ni Severin ay kasing perpekto, dahil sinamantala niya ang pagkakataong purihin ang kanyang sarili sa pagprotekta sa kanyang asawa habang dituwirang pinupuri si Gideon bilang isang taong may mahusay na pag-iisip. Tumanggaw si Gideon bilang kasiyahan at sinabi sa MC sa stage, mangyaring ipagpatuloy ang seremonya. Ngumiti ang MC. "Sa paglipat mula sa maikling episode na iyon, magpapatuloy tayo sa..." Sa sandaling iyon, si Victor, ang kanyang asawa, at si Jada ay pinalabas na lahat sa kalye. "Severin, bastos ka. Wala akong pake na sinuntok mo ako, pero naaasar ako na nawalan ako ng kota sa proyektong ito. Hindi ko hahayaang mangyari ito nang walang laban. Papatayin kita, Severin. Sumusumpa ako sa aking pangalan." Pinunasan ni Victor ang dugo sa kanyang ilong at sa sobrang galit ay muntik na siyang magkaroon ng aneurysm. Life After Prison. Kabanata 259. Sumbong sa kanya ni Jada na nakatayo sa tabi ni Victor. "Bakit kailangan mong magpakatanga, tatay? Tapos na ang lahat. Nawalan tayo ng kota na orihinal na pag-aari natin, at ang pinakamasama, nasaktan natin ang mga Longhorn. Magiging mas mahirap ang ating buhay mula ngayon." Protesta ni Victor. "Akala ko maganda ang relasyon namin ni Gideon, at siya ay darating upang tulungan ako. Bukod pa rito, hindi naman prangka ang sinabi ko. Nagpahiwatig lang ako na nakuha ni Dayan ang 2 kota kahit naging general manager lang siya. Bahala na ang ibang tao kung ano ang gusto nilang isipin. Maaaring naiinis ka lang pagkatapos ng sinabi mo. Hindi naman tanga ang mga tao, alam mo." Lalong hindi nakaimik si Jada sa sinabi niya kay Victor. "Bakit mo naramdaman na kailangan mong gawin iyon gayong nakakuha na tayo ng 4-star assassin? Para sa lahat ng alam natin,
Ang assassin ay maaaring dumating sa Brookborn ngayon o bukas, at si Severin ay patay na pagkatapos. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot lamang sa atin ng napakalaking halaga, tatay. Kalokohan. Agad na napagtanto ni Victor na siya ay masyadong mapusok kanina, at hindi niya maiwasang sabihin. Tama ka, kasalanan ko. Nagalit lang ako nang makita ko si Severin, at gusto ko siyang balikan sa pamamagitan ng pagpapaisip sa mga tao na niloloko siya ng asawa niya. Hindi ko akalain nakakampi sa kanya si Gideon. Ngumiti ng pilit si Jada at sinabing. Binigyan ng mga Longhorn ang mga Shanahan ng 2 kota dahil pinahahalagahan nila si Severin. Marahil ay naisip nila na matutulungan sila ni Severin sa hinaharap. Napakahirap ba talagang intindihin iyon? Nababaliw ka na, Victor. Nakakadismaya lang. Napapadyak din ang ina ni Jada sa galit. Maayos na sana ang kinabukasan ng kanilang pamilya, ngunit lahat iyon ay nawala sa isang kisap mata. Ang Stones ay hindi kapani-pani walang nabalisa, ngunit ang tanging magagawa nila ay buntong hininga. Sumakay na sila sa kanilang sasakyan, ngunit dahil nag-aatubili pa rin silang umalis, umupo na lang sila doon at nag-space out. Tapos na ang seremonya. Nagsisimula ng umalis ang mga bisita. Tumingin si Jada at hindi maiwasang mapangiti ng mapait nang makita kung sino ang lumabas. Kasalanan ni Severin ang lahat. Kailangan niyang mamatay sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Victor ang mga Shanahan habang nakangiti silang naglalakad palabas, at saka itinoon ang tingin kay Severin. Palm, Savior. Kasama ko ang aking bestie ngayong hapon, kaya't dadaan ako sa ibang oras upang makisama sa iyo. Masayang tumakbo si Sheila kay Severin at nagpaalam dito. Walang anuman, kahit anong oras, Miss Sheila. Nakangiting paalala ni Catherine bago pa man makapagsalita ng kahit isang salita si Severin. Baka lumuhad na lang ang matandang babae at dilaan ang sapatos ni Sheila sa pananalitang iyon. Bibisita ako panigurado. Ngumiti si Sheila bago tumakbo. Sa tingin ko gusto kanya. Puna ni Dayan matapos niyang hintayin na umalis si Sheila. Wala na siyang magagawa. Sa iyo na ako. Walang ganang sabi ni Severin. Iyan ay medyo madulas na dila na nakuha mo doon. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Severin. Sa labis na pagtataka ni Severin, naglakad si Robin patungo sa kanya ng kusa sa ilang sandali matapos umalis ang nakakasakit ng ulo na si Sheila. Bakit si Robin, ang anak ng isang first-tier na pamilya, ay naglalakad papunta sa amin? Medyo kinabahan si Stanley nang makita niya si Robin na naglalakad palapit sa kanila. Kung tutuusin, siya ang isang makaluma at malayo na babae, at ang ugali niya ay ganap na kabaligtaran ng kay Sheila. Isa pa, may gusto na siya kay Robin noon pa man, pero sa malayo lang siya nakakapanood dahil sa kasamaang palad ay walang pagkakataon na mag-interact sila. Life After Prison. Kabanata 260. Natural lang kay Stanley ang ganoong pakiramdam ng ang kanyang panaginip na babae ay naglalakad palapit sa kanya, kaya't hindi niya namamalayan na inayos niya ang kanyang necktie. Hello, Miss Robin. May problema ba? Agad namang ngumiti si Stanley at binati siya habang papalapit. Tinanguan lang siya ni Robin at lumagpas sa kanya papunta kay Severin. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang business card. Severin, di ba? Hinahangaan ko ang katapangan mo sa pagsuntok kay Victor, at lalo akong natutuwa makipagkaibigan sa gayong prangka ng mga tao. Iisipin ko ba kung iisipin mo akong maging kaibigan? Alam ni Severin ang kanyang katayuan at nadama na hindi nararapat na hindi magpakita ng kagandahang loob. Tinanggap niya ang business card niya at saka ngumiti ng alanganin. Medyo awkward, pero wala akong business card para sa'yo. Kita mo, wala akong hanap buhay at wala akong trabaho. Muntik nang ma-stroke si Catherine at ang iba pang mga Shanahan. Nakakahiya si Severin dahil wala man lang siyang business card. Ngumiti si Robin. Hindi iyon isyo. Maaari mong tawagan ang aking numero palagi. Ang pagkakaroon ng maraming mga kaibigan ay magbubukas ng higit pang mga pintuan, tama ba ako? Siyempre. Bakit ka lumalayo, Severin? Tawagan mo siya ngayon din. Sabay udyok ni Stanley. Tama, Severin. Hindi ngayon ang oras para tumitig sa kalawakan.
Bilisan mo at ibigay mo kay Miss Robin ang iyong numero ng telepono. Udyok din ni Catherine. Sa kaibuturan niya, tuwang-tuwa siya dahil tila mataas din ang tingin ni Robin kay Severin. Noong una ay nag-aalala si Catherine na ang pagsuntok kay Victor ay magdadala ng problema sa mga Shanahan, ngunit sa pagbabalik tanaw, ang desisyon ni Severin ay tama. Maging si Robin ay tila na-appreciate siya nito. Dahan-daang nilabas ni Severin ang cellphone at saka diniyal ang phone number ng kausap ayon sa nakasulat sa business card. Narinig ko na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay wala sa mundong ito. Mr. Severin. Masama ang pakiramdam ng aking lola nitong mga nakaraang araw, kaya't ikalulugod ko kung maaari kang pumunta at suriin ang kanyang kalagayan kapag may oras ka. Taos-puso akong magpasasalamat sa iyo kung mapagaling mo siya. Tumingin si Robin kay Severin at ngumiti. Pagkatapos isave ni Severin ang kanyang numero ng telepono, sinabi niya. Oo naman. Talagang dadaan ako para suriin siya kapag may oras ako. Sa likod niya, halos himatayan si Catherine. Ano ang ibig mong sabihin kapag may oras ka? Kailan ka pa naging busy? Paano mo maiiwan sa kanya ang impresyon na ikaw ay isang abalang tao kung wala kang ginagawa buong araw? Tiyak na magkakaroon siya ng oras na ilaan. Agad na sabi ni Stanley sa isang tabi. Mahusay. Ngayon ay pagpasensyahan mo na, dapat akong umalis. Ngumiti ulit si Robin at tumalikod na para umalis. Napakaganda ni Robin kapag ngumingiti. Hindi napigilan ni Stanley ang pag-ungol sa sarili nang matitigan niya ang maganda nitong anyo sa likuran. Tingnan mo, tatay. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Pati si Robin ay pumunta para batiin si Severin. Anong meron sa lalaking yon? Nakapagtataka na nakipag-chat sa kanya si Sheila, at ngayon ay nakipag-usap din na kasing malayo ni Robin. Namumula sa galit si Jada nang makita niya iyon, at hindi niya maalis sa kanyang ulo kung bakit gustong makipag-usap ng sino man sa mga marangal na individual na iyon sa isang lalaking kalalabas lang mula sa bilangguan. Kunin mo. Tiningnan ni Severin ang business card na nasa kamay niya at iniabot ito kay Diane. Hawak ni Diane ang business card. Wala kang ideya kung gaano karaming tao ang sasabak sa pagkakataong makipagpalitan ng mga business card sa kanya kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Hindi ko akalain na gagawa siya ng inisyatiba na ibigay sa iyo ang kanyang business card mula sa kanyang inisyatiba. Ngumiti ng pilit si Severin. Hindi ka naman magseselos, honey.